Alright, magandang araw mga ka-viewpoint, no? At mayroon na naman tayong kunting pag-usapan today. At anyway, short update sa 548 subscriber na, no? So slowly but surely, so tuloy-tuloy po yung mga sumusuporta sa atin, ano? So everyday nagkakaroon siya ng subscribers. So thank you very much sa mga nagtitiwala, ano? At I'm happy for the results. So tuloy-tuloy na po siya. Then 500 plus yung watch hour na niya. So almost one fourth na ba. So 3,000 plus pa yung watch hour. So later on maano din yan, kukuha din natin, ano. So for today, pag-usapan natin yung issue na naman, no. Ito yung maganda sa mga nagtatrabaho. So yung regarding sa holiday. So yung pag-holiday, ano ba yung napapansin nyo pag-holiday? So pag-holiday, di ba? Walang pasok. So mayroon tayong yun nga, no, na trending news statement according to our Senate President Chis Escudero, no. Bawasan or wag nang dagdagan yung holiday. So naging usap-usapan ngayon yan, ano. So maraming umalma. So dito sa Pilipinas, yung mga holiday, di ba, from January to December, about 10 yata, no. Kahit sa amin sa kontrata yan, naka-ano din, nagsipag holiday and you will be working on holiday, double pay babayaran ka. So may magandang naidudulot din, may advantage, ganun, no. So yun ang tawag nito, yun ang inaanuhan ni Senate President Chis Escudero, no, yung bawasan. So parang pagbawasan, pangit naman, ano. Kasi pag binawasan mo, alam mo, nagre-reflect kasi yan, pinahalagahan natin, tayong mga Pilipino, pinahalagahan natin yung mga past na hindi natin, mga memories na hindi natin makalimutan, di ba? Sineselebrate natin, kagaya ng birthday, di ba? So sa isang bansa o mga past na hindi natin kalimutan, mga example, araw ng kagitingan, di ba? Yung mga Independence Day. So yun, napaka-importante po yun, no. So mayroon lang akong kunting ano lang, tawag dito, statement regarding about this holidays, no. So mayroon kasing tatlong ano yun, parang sa akin, mayroon tatlong hindi naman let's say advantage, no. So yung pagkakaroon na yung adjustment ng holidays, so according to Chis Escudero, huwag nang dagdagan. Yun pala, kino-confirm niya, no. Hindi babawasan. So huwag nang dagdagan sa dami naman. Pero ito kasing mga holiday, no, mayroon tayong sinasabi na mayroon din akong statement na yung economic number one, ano, economic perspective, no. Sunod, social and cultural perspective. Tapos yan, tatlo yan, So yung isa, balance approach. So yan ang pag-usapan natin ngayon, no? So very complex issue
pag i-minimize mo yung holiday, then medyo mahabang usapin yan, no? So unang-una yung sinasabi ko na economic perspective, no? Kung i-minimize natin yung holiday or celebration of holidays, ano? No? Kasi ito ngayon, economic perspective, no? Ito ang ginawa kong statement, no? Reducing the number of holidays could potentially benefit businesses and the overall economy by increasing productivity and reducing the cost associated with holiday pay. For industries that rely heavily on continuous operation, fewer holidays could mean less disruption and more consistent output. However, it is important to balance this with the impact on workers, no? Holidays are not just break from work. They provide essential rest and time to workers to spend with their family, which can boost moral and long-term productivity. Forcing a culture of overwork could lead to burnout and reduced job satisfaction, ultimately harming the economy in the long run. So ito sa economic perspective, no? Yung mga business, no? Yung mga kakaroon siya ng benefits, no? Sa ekonomiya, no? Si ano mag-reduce na yung cost, ganon. So siyempre pag ni-reduce mo nga yung holiday, so konti lang yung holiday. So pag holiday, double pay. So advantage ito sa mga businessman. So gano'n yun, pag binawasan mo siya. Yan ang perspective ng economic perspective, no? But siyempre, sa kabilang banda, yung mga workers, ma-enjoy mo naman. Siyempre, walang pasok, di ba? Spend more time with their family. So gano'n yun. So yung pangalawa natin is social and cultural perspective, no? Ito naman, holidays in the Philippines often have deep cultural and historical significance. So alalahanin natin, ito yung sinasabing no? Yung holiday sa atin ay bahagi ng kultura at historical, no? Significance. So napaka-importante, napakahalaga, no? Yung mga pangyayari na sineselebrate natin sa about social and cultural perspective yun. Doon yun ang sinasabi ko sa inyo, no? So pag binawasan mo, mawala. So hindi mo na ginugunita, hindi mo na sineselebrate. So parang wala na siyang importansya. So doon sa disadvantage yun, no? Nakuha nyo mga ka-viewpoint. So yun ang magiging yan, maapektuhan o malilesen na yung, kasi binawasan mo so papasok sa doon, mawawala na yung mga, paano yung mga apo natin, no? So kalimutan na. So ganoon yung mga huling tubo o yung mga huling generation, mawawala na yung story, parang ganoon yan. So yan sinasabi dito. Minimizing this holiday might risk, ayun sinasabi, eroding cultural practices. Yun ang sinasabi. So yun nga, so hindi pwede para sa akin, no? Para sa akin hindi pwedeng bawasan. Okay? Kasi apektado economic, sa economic perspective, pasok sa advantage sa mga, kung bawasan, pasok sa advantage sa mga businessman, sa mga businesses, di ba? Pasok sa, kasi konti lang yung mga, lalo na yung mga tuloy-tuloy yung mga nagpo-produce ng mga factory,
kailangan pumasok. So, double pay pag holiday. Pero pag walang halos holiday, okay siya. Diba? Pero dito sa social and cultural perspective, sinasabi ko mga kababayan, affected siya sa medyo risky. Yan, siya. Ito yung inano ko, research ko to. So, yung isa is balance approach. So, mayroon lang tayong i-consider. Di ba itong mga previous administration, hindi lang kay Duterte, kay Pinay. So, kung holiday ngayon, sa weekend, ginagawa nila, ina-adjust na lang. So, optional. So, optional yung sinasabi niya. Number one, optional. So, binabalance lang. Medyo okay ito. So, ito yon, balance approach, no? If there is need to reconsider the number of holidays, a balanced approach might be to assess which holidays are essential for cultural ayon or social reason. So, kinukonsider pag gusto mong bawasan, no? Ito ba yung holiday nito ay talagang hindi naman karapat dapat i-celebrate. So, optional, depende. No? Pero dito sa Pilipinas, no, malos kagaya na ano ba, siyempre Pasko, New Year, celebrate talaga yan, no? Independence, hindi pwedeng hindi mo i-celebrate, no? Bonifacio Day, National Heroes Day, medyo optional yan. Sample ko lang naman ito, no? So, yun sinasabi ko, mga viewpoint, no? Sinasabi pa na wag nang dagdagan, it might be. Wala nang mangyayari siguro na. Kasi parang 10 yung holiday natin sa Pilipinas, you know? Official holidays, no? From January until December in whole year. So, ganon. Binigyan ko lang kayo ng overview, no? Ayan nga, pinag-usapan natin point of view, no? Captain's viewpoint, okay? We have this, we have to consider this, yung sinasabi ko, ng social and cultural perspective, no? Economic perspective, pero yung una, economic, pangalawa, cultural and social. So, naglalaban-laban sila dyan. So, na-explain ko lang kung yung regarding sa issue, no? So, para may idea kayo. So, tsaka yung balance approach. Depende yun, no? Pwedeng celebrate, pwedeng hindi. So, at least, nabibigyan ko yun ng malinaw na explanation, no? So, pero yung mga holidays naman dito sa Pilipinas, merong ilan, kagaya ng National Heroes Day, medyo optional yan para sa, example lang to. Pero kung gaya ng Independence Day, hindi mo pwedeng optional yan, pasok. Hindi mo rin pwedeng hindi celebrate, o, diba? Kailangan celebrate mo kasi simbolo mo lang ang pagiging, yun nga, independence, diba? Ang daming namatay dyan para lang sa, no? Nagpaglaban ng ating mga ninuno, no? Para sa independence. So, that is my short, brief explanation, no? Sa akin lang na opinion, okay? Economic perspective, yun, pasok. Talagang pag binawasan mo, ay panalo yung mga business kasi konti lang yung holiday. So kasi pag holiday, nagbabayad pag sa mga workers, lalo sa mga mass production company, double pay ka. So malaking babayaran ng company. Ayan, so yun ang sasabi. Pag cultural and social perspective, hindi sa pwede naman bawasan mo, no? Malaking epekto yun, no? Kasi mayroon nga tayong yung sinasabi ko ng mga Independence Day example. So yun, hindi mo pwedeng bawasan yun, okay? And then so tatlo yan, optional yung isa. So I hope nawalilagan ng lahat, ano? Then sa mga hindi po nakapag-subscribe, ano? Watch our videos, and then doon po tayo sa goal, no? At pag nag-subscribe po kayo dito, isa kayo sa mga beneficiary, no? Sa darating na panahon, nagiging scholar yung anak nyo o mismo, ikaw mismo, no? Estudyante ka, nagiging scholar ka, no?
Huwag po tayong umasa sa ating bayan, no? Kasi magulo ngayon. Sobrang pamumulitika, no? So that's my feedback for that statement from Chess Escudero, no? So I hope na liwanagan kayo, no? So uh, sa muli, thank you very much. So ako po ay nagpapasalamat sa tuloy-tuloy po ang sumusuporta, no, sa ating channel. Malapit na po tayo sa goal, no. 1,000 lang muna, no. Then after 1,000, 10,000, 100,000, okay? So tuloy-tuloy lang po tayo, no. So ngayon lang ko yung free time. So I hope nagbigay po ako ng aral sa inyo, okay? At mag-ingat po tayong lahat, no? Always manalig sa taas. And God bless us all, okay?